Sa aming pagbabalik sa tahanan nila Kuya Henry, naabutan namin siyang naghahanda patungo sa kanilang sakahan. Mabuti na lang sa araw na ito mga kababayan na hindi mataas ang tubig sa sapa. Madalas daw kasing bumabaha ang ilog na ito. Si Kuya Henry mga bay ay maagang namulat sa kahirapan. Kaya't kahit anumang ibato sa kanya ay kaya niyang gawin. Mapataping man o pagtatabas ng damo ay hindi inaatrasan ni Kuya Henry at ito ay sinasabay niya sa kanyang pag-aaral. Sa kasalukuyan mga bay, si Kuya Henry ay nasa 4th year college na at ngayong July sa awa ng Panginoon, siya ay gagraduate na. Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para na makahanap rin ako ng disente kong trabaho. At iyon rin yung isang pangarap ni mama sa ko, sir, na at least makahuman ako sa akong pag-eskwela. Kag maabot ang panahon nga kanang magtigulan sila, hindi nila makaya. So, may ara nga mag-provide sa ila. O ang isa po ka, ako, sir, karon nga. Siyempre, wala na si mamang. Wala na po sa dalawa ako kamanghod. So, sir, laban lang ko para nga makahuman gid ko. Kag para mag-proud po si mama kag si papang. Gaano man kahirap ang buhay para kay Kuya Henry, ay kailangan niyang pagsikapan at pagtiyagaan. Maabot lang ang pangarap niya sa buhay at matulungan ang kanyang pamilya. Kasi mga kababayan, hindi madali itong ginagawa ni sir na pinagsasabay yung pag-aaral at pagtatrabaho. Pag wala siyang pasok sa paaralan, dito siya sa bukirin nila nakikita. And kung hindi siya dito sa bukirin nakikita mga kababayan, sa bukid ng ibang tao. Samahan niyo po kami mga bay na alamin ang kwento sa likod ng pagsakripisyo at pagtatiyaga ni Kuya Henry. Magandang araw po mga kababayan. Kasama natin ngayon si Kuya Henry. At nabalikan natin siya mga kababayan dahil pinabalik tayo ng ating butihing sponsor na si Ma'am Florenda of Japan. So sasamahan natin si Sir Henry mga kababayan na pupunta doon sa kanilang sakahan. So let's go. So mga kababayan, sasamahan po natin si Kuya Henry ngayon. Papunta po doon sa sakahan ng kanyang itay. No? Bali po ay nagtatap ng rubber yung kanyang tatay. Hindi din po sa kanila yung rubber na tinatap nila mga kababayan. Bagkus topper lang po yung kanyang tatay. Bali 40% ang mapupunta doon sa farmer. And the remaining 60% sa income is mapupunta doon sa may-ari ng rubber. So kasama natin ngayon mga kababayan si Kuya John. So kasalukuyan po na kami ay tumatawid dito sa ilog. Medyo malakas po yung agos ng ilog mga kababayan. Bakit malalim na dito, sir? Hindi mo sinabi na malalim dito, sir. Hanggang ano?
So ngayon mga kababayan ay paakyat na naman tayo. Papunta dun sa tinatap ng tatay ni Kuya Henry. So ang gagawin doon ni Kuya Henry doon ngayon mga kababayan ay magtatabas ng damo doon sa rabiran ng na tinatap ng kanyang ama. So, andito na po tayo mga kababayan. Ito po yung rubber na tinatap ng tatay ni Kuya Henry. Medyo malayo-layo din galing dun sa bahay nila Kuya Henry. It takes around mga 30 minutes siguro. Tapos may 10 minutes na lakaran. Tapos tatawid ka ng isang ilog mga kababayan. Tapos pag baha daw po dyan, hindi daw po sila nakakatawid sa ilog na yan. So, eto po mga kababayan, kung tinatawag dito sa amin, Abri Calzada. Ito po yung ginagawa nila ni Kuya Henry. Tinatabas nila yung damo na malapit sa puno ng rubber upang kahit pa paano ay yung dadaanan nila habang nagtatap ng rubber ay medyo malinis. At of course para kahit pa paano ay walang ahas, no? Kumbaga. Nasa ako na bro? Tap? Marunong ka din mag-tap sir. So dito kayo nag-standby sir? So ang kubo na ito sir ay kanina po? Sa may-ari po nagpatuloy. Ang may-ari ng rubberan. So ano ang gagawin mo ngayon sir? Siguro manghagbas na natin sir. Mahagbas. Magtatabas ng damo. So yan sir, kayo na po ang nagtabas niyan. Ako sir, nung Sabado. Right. So yun talaga ang ginagawa ninyo po. Bali, dalawa lang kami ng kapatid ko dito last Saturday. Pati yung kapatid mo nagtatabas din? Hindi po sir. Hindi. 8 years old pala yun sir, 8 babae. So siya ang tagaluto dito? O nagluluto ba kayo dito sir? Hindi. Hindi na sir, nagabaon na lang si Papa. Nagbabaon na lang kayo. Dati nung wala pa yung pandemic, wala pa masyadong klase. Minsan dito kami natutulog. Para malapit na sa trabaho. Opo. Pero pag may klase, syempre uwi. Tapos pag may online class, so dalikyat uli sa baryo para makasali. Walang signal dito sir, ano? Wala sir. Meron man sir, pero akyatin pa doon sa taas. Kailangan mo pang umakit ng taas bago ka magkaroon. Doon ako nag-update. Then for data rin yung gamit ko. Sige, so, yun mga kababayan, samahan po natin si Kuya Henry sa kanyang gagawin ngayon. Para kahit pa paano po mapakita po namin sa inyo yung mga ginagawa ni Kuya Henry. Pag free time ni Kuya Henry mga kababayan, wala siyang pasok sa paaralan at wala siyang gagawin na thesis or anything na gagawin para sa kanyang pag-aaral, ay dito po siya namamalagi sa kanilang sakahan. Tara mga kababayan, samahan niyo po kami.
Magandang tanghali po mga kababayan. Kasama natin ngayon si Kuya Henry and andito tayo ay sa uma nila ni Kuya Henry. Sa amin, tinatawag na uma mga bay is yung parang sakahan o bukirin. So sir, matanong namin kaninong rubber po ito sir? Kay doktor na ano po sir, Surya. So bali kayo ang nag-maintain nito. Opo. So, matagal na kayo ang nag-maintain dito? Matagal sir, since 2015 man ata. High school pa. So ito din ang isa sa ikinabubuhay ninyo Opo. or hanap buhay ni Papa ninyo para kahit papano ay makapag-provide para sa pamilya. Opo sir. Wala man din kami ibang source of income. Wala rin kami sariling lupa. So bali wala po silang lupa kasi mga kababayan kaya nagtatrabaho sila doon sa ibang tao. So, sir, magsapat ba yung kinikita ni Papa mo para dun sa mga pangailangan ninyo sa bawat araw? Ma-provide naman siya sir. Makakain rin naman kami ng 3 beses sa isang araw. Pero may time din kasi noon sir na minsan mawadaan gid siya sir. Hindi gid siya malikayan. So, muna akong mamausa dati nagatanong gid siya mga lagot mo kamuti or balanghoy. Araw na ami ka ng pang sir ba? Pang if in case kung wala kami gid makaon. So, sabi ni Kuya Henry mga kababayan na minsan ay hindi daw talaga sasapat yung income ng kanyang ama sa pagiging topper. So, yung ginagawa ni mama niya dati, yung nabubuhay pa yung kanyang ina, ay nagtatanim po ng root crops kahit papano po ay may pantapal no pag wala na silang makakain. Sir, etong pagtatabas, pagtatap, ginagawa nyo rin yan? Opo sir, since high school pa ako ginagawa ko yung mga oronal bisag asa manghilamon sa maisan, sagingan. Kahit anong gawain sa bukid, kaya ninyong gawin? Opo sir, para lang may panggastos ako sa pang allowance ko sa sarili. Tapos pag start ng pandemic, doon palagi na lang ako nang panghagba sir para may gamitin pang online class. Gaano kahirap sir ang mag-aral and at the same time nagtatrabaho? Medyo mahirap siya sir, pero kinakaya lang para hindi lang mahinto yung pag-aaral. Siyempre yung pag-aaral naman yung kasagutan natin sa kahirapan, kailangan nating makapagtapos. So yun lang sir, hindi naman ako pwedeng umasa lang din sa mga magulang ko kasi nga mahirap lang din kami. So kailangan ko rin magkayod para sa sarili ko na ako na lang mismo provide dun para sa mga online class ko at sa ibang requirements. Ano po yung pangarap nyo sir? Balang araw, ano po yung pangarap nyo para sa pamilya nyo? Siyempre sir, una-una gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para na makahanap rin ako ng disente kong trabaho at saka yun rin yung isang pangarap ni mama sa ako sir nga at least makahuman ako sa akong pag-eskwela kag maabot ang panahon nga kanang magtigulan sila hindi nila makaya. So may ara nga mag-provide sa ila og ang isa pud ka ako sir karon niya. Syempre wala na si mamang wala na puti sa dalawa ako kamanghod. So mo sir, laban lang ko para nga makahuman gid ko kag para mag-proud po si mama kag si papang kag maabot ang panahon makaya ko suportaran ang duha ko kamanghod sa ilang pag-eskwela. So, bali, tinitiis ninyo kahit nahihirapan kayo para doon sa iyong pamilya. Opo sir. Hindi, para sa akin kasi mga kababayan, hindi madali itong ginagawa ni sir na pinagsasabay yung pag-aaral at pagtatrabaho. Bali, pag wala siyang pasok sa paaralan, dito siya sa bukirin nila nakikita. And kung hindi siya dito sa bukirin nakikita mga kababayan, sa bukid ng ibang tao. Doon siya sa sakahan ng ibang tao. So noong ilang araw nga po mga kababayan ay nakita natin si Kuya Henry na nag-journal ka to sir? Opo sir, kumbaga medyo natapos naman yung mga requirements sa school. Bali yung grade na lang yung kulang ko na i-update. So yung isang kasamahan ko
nagpunta sa akin na kung available ba daw ako niya na araw kasi manghagbas. So, Tatabas ng damo. oo. So yun po, grab ko na po yung opportunity. Nung una ayaw ko sana kasi maraming gagawin sa bahay. Tapos, so sabi ko next day na lang yung mga gawin bahay. Tapos, grab ko yung opportunity para na may at least kumbaga may pang ano ako sa mga ano ko sir ba na Pandagdag. opo sa mga bayarin ko. Hindi man pwede na aasa na lang ako lagi. So lang isip ko yun para sa pictorial ko kasi supposed to be ngayong araw dapat yung pictorial namin pero na-move po siya by July 27 and 28. So kaya yun. Bali, sir, yung, di ba, syempre, malapit ka na mag-graduate. And, alam ng mga tao na, uy, magiging teacher na to. Hindi ka ba nahiya, sir, na magtrabaho pa din sa sakahan, manghornal pa din, kahit na ilang buwan na lang maging guro ka na? Hindi naman ako talaga mahiya sir eh. Bakit ko naman kaya eh. Diyan naman ako nang galing. Proud pa nga ako sir. Hindi porket na naging teacher ka, magiging teacher ka na soon. Hindi mo na yan gagawin. Siyempre, kung ano yung pinagdaanan mo saan ka nang galing, siyempre, dapat hindi mo yung kalimutan, ipaproud mo pa yun siya. Proud ka sa mga ginagawa mo, sir? Oo sir, siyempre proud ako. Dahil dun sa kahirapan namin, kaya ako nagpursige para makaraos kami sa kahirapan at maiahon ko yung mga ano ko po. So, bali, yung kahirapan ay hindi nagiging hadlang para sa'yo, ano? Opo, sir. Kumbaga, nagiging stepping stone ni Sir Henry yung kahirapan, yung pagiging kapos sa buhay, mga kababayan, upang iangat, no, hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na ang kanyang buong pamilya. Kasi yun po talaga yung pangarap ni Sir Henry, na makapagtapos ng pag-aaral upang matulungan ang sarili niya, and at the same time, mga kababayan, matulungan yung kanyang pamilya, matulungan yung dalawa niyang kapatid, dahil sa kanila or sa kanya umaasa ang kanyang pamilya, no? At para maging proud din yung kanyang ama. Araw-araw tong ginagawa ni papa mo ang mag-tap ng rubber. Hindi naman sir, may time din na ano, sa isang linggo, may isang araw, dalawang araw siya na ano, hindi Pahinga. mag-tapping. Opo, interval po. Para makapagpahinga din siya. Oo. Pero may time din na ano, hindi talaga makatapping sir pag malakas yung ulan. Tapos mabasa yung puno ng rubber. Mahirap naman kasi natapingan yung basa ang puno sir. Hindi siya, kumbaga sir, yung kanyang ano sir, ang Kagta. ano siya, hindi Ma-wash siya out? opo. Hindi siya mag-direct dun sa ano. Dun Kundi magliko sa- siya sir. Alright. Pagbasa yung puno ng rubber tree, Opo. instead na dadaloy siya papunta dun sa may lalagyan, mga kababayan, ay hindi po siya makakadaloy kasi nga basa Oo. kahit saan siya papunta. Opo sir. So pag ganun, sir, wala na, hindi matatap yung rubber, minus na din yan sa income, di ba? Opo sir. Kasi bababa yung i-deliver mo. Opo. Bago lang natapos yung ano, sir, yung Father's Day, no? Kamusta naman ang relasyon mo sa iyong ama? Frankly speaking sir, wala gid ko kagrit. Pero okay lang naman kayo. Okay lang naman kami sir. Okay naman yung communication sa bahay. Pero nung araw na yun, hindi talaga nakagrit. Pero kung may kahilingan ka para sa iyong ama, para sa iyong tatay, anong tawag mo sa kanya? Papang. Papang. Kung may kahilingan ka para sa iyong papang, no? Ano po yun? Kung ano man gid sir, ang ginapangayo ko lang saya is padayon lang siya sa iyang ano, trabaho, padayon lang siya sa pagsuporta sa amo unta kanang ano yun iyang pag-inom kanang kung hindi man gid siya ma-direct nga mawala kanang i-minimize na lang gud niya tapos kag pambisan ning ana lang ka love ka mangyapon namon syempre ikaw ang amon nga papang og ikaw na po nabilin sa mo kay wala naman si mamang so
paningkamot na lang ta karon para nga dili pud maagyan sang duha ka manghud ang mga nagyan naton sa una. Mahal na mahal mo si Papa. Oo naman sir, super. Nga pang kung pasensya ko hindi ta ka nagritong 19. Pero always lang remember na alang mi sa akong duha ka manghod sa imong pirmi o balag late at least makasay ko Happy Father's Day. So sa lahat ng mga ulirang ama, mga responsableng ama, no, sa ating cameraman, sa lahat ng tatay, sa lahat ng papa, no, sa buong mundo, no, and especially dun sa mga tatay na nag-e-effort talaga para dun sa kanilang pamilya. Happy Father's Day po sa inyong lahat. And our prayer dito sa Victorious Shimshon YouTube channel is sana gabayan kayo palagi ng Panginoon at bigyan ng kalakasan upang magampanan pa yung inyong mga responsibilidad sa bawat pamilya. Alam ko sir na madami kang gagawin since graduating ka, madami kang gagawin sa school. At the same time, pinagsasabay mo yung gawain dito sa Bukirin para makatulong ka kahit paano sa iyong mga magulang. At the same time, naghuhurnal ka din para may pandagdag gastos doon sa pambili, no, sa pangangailangan ng iyong pamilya, and at the same time doon sa iyong paaralan. Sir, ang atin pong buting sponsor na si Ma'am Florenda ng Japan ay nagpadala ulit ng tulong para po doon sa graduation mo. So, siguro nag-chat man siya sa iyo kung para saan yung pera. And yun nga, ako'y lubos na nagpapasalamat doon kay Ma'am Florenda and sa lahat ng mga kababayan natin. Dahil hindi man tayo magkaano-ano, hindi man natin kilala yung bawat isa, ngunit nag-trust po kayo sa Victorious Shimshon YouTube channel upang magpaabot o magdala ng inyong tulong doon sa ating mga kababayan. So sir, nagpadala po dito si Ma'am Florenda of Japan, no? Ma'am Florenda of Japan, maraming salamat po. Nagpadala po siya dito ng 4,000. Sige sir. 1, 2, 3, 4,000 pesos sir. Galing po yan kay Ma'am Florenda. So ano po yung gagawin niya dyan sir sa 4,000? Bali ang paggagamitan ito is pambayad ko po sa salay na 1,000, then rent po sa barong at saka toga po. Magkasya naman po yan. Magkasya naman ito sir. Bali siguro may sobra po ito kasi yung rent lang po sa tuga is nag-canvas ako first is 750 po siya kasi bagong tahi daw po yan sir, first use po. Tapos bali yung sa barong hindi pa po ako nakakita. Ma'am Florenda, salamat kayo sa mga gihatag. Salamat sa pag-support sa ako ang mga bayron nun sa school. O ma'am, super thank you kayo kay na-feel na ko imong love o care sa ako bisag dili nimo ko kadugo, dili ta kanano o dili jud ta magkakilala. Bisag sa messenger lang ta naga-storya. Ma-feel na ko imo ang pag-love o pag-care sa ako. So daghang salamat kayo Ma'am Flor. So at least kahit papaano, nawala man dito sa mundo yung nanay mo, at least may mother figure pa din na binigay ang Panginoon para sa iyo sir. Opo sir. So na-feel ko rin yung pagiging isang ina niya. Paggalinga ng isang ina. So maraming salamat po Ma'am Florenda. Maraming salamat po sa iyong pagkalinga, no, pag-care and pag-love dun sa ating mga kababayang kinakapos. And naway magsilbi itong leksyon, no, para dun sa ating mga kabataan na huwag tayong sumuko sa kahit anong hamon ng buhay. Dahil pag magsumikap tayo, ay maaabot talaga natin yung ating mga pinapangarap at mga mithiin sa buhay. Lalong-lalo na yung pangarap natin na makatulong tayo dun sa ating mga pamilya. So maraming salamat po mga kababayan sa walang sawang panonood at pagsuporta sa ating munting channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe para mas marami pa tayong maabot na ating mga kababayan at mas makatulong pa tayo dun sa mga nangangailangan. Please like this video mga kababayan,
share this video, and comment your thoughts mga bay below sa comment box natin. So, for me magawa, sir, before ta maguli. Pag-pray ka namin, okay lang. Okay. Mas gracious and Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your mighty deeds and for your goodness for Kuya Henry and sa tibok niya nga family. Thank you for extending their lives, Father, para makontinue nila, Lord God, ang ila nga buluhaton sa matag adlaw. I pray, Father, nga ang tanang pagabuhaton ni Kuya Henry mahimo, Lord God, nga glory diha sa imong atubangan, Lord Jesus. I pray, Lord God, nga panalanginan nimo siya, provide nimo ang tanan niyang gikinahanglan. Even, Lord Jesus, sa iyahang graduation, I pray, Father, na naka-provide na, Lord God, ang tanan niya nga paggamiton. And Lord, ikaw maghatag kanyang strength para ginuma-continue niya iyahang buluhaton, makatabang siya sa iyang pamilya, Lord God. And I pray, Father, bisan pa sa misunderstanding nila sa iyang papa, o ang gamay, Lord Jesus, nga kaligut-gut or kasuko, Lord God, nga nasa iyang dughan. I pray, Lord God, nga ikaw mo'y mag-comfort kaniya, Lord God, ug ikaw, Ginoong Dios, mag-restore sa broken relationship kung aduna may broken relationship sa ilang na family, Lord. I pray, Lord Jesus, that you would intervene, Lord God, for their family, Father. And I pray, Lord God, nga ikaw mag-bless usab sa among sponsor, Lord God, our beloved sponsor, Ma'am Florenda of Japan. Thank you so much for her life, Father. Continue to bless her and all her family, Lord God. Continue to give all the desires of their heart, Father. We bring back all the glory to you, Lord. Praises, honor, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Gusto ko lang sabihin na salamat sa lahat ng tumulong, especially kay Ma'am Florenda ng Japan. Also kay Ma'am Lulit Online ng Kidapawan. Salamat sa imong gihatag sa kuha. Dako gid siya nga tabang. Kag sa iban pa nga mga nagpaabot po silang mga tabang o bisan pa sa mga prayer ninyo, daghan kayong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Lolit of Kidapawan City. Maraming salamat po at pagpasensya nyo na po, hindi ko personal na naibigay kay Sir Henry yung tulong nyo po, pero nais po namin magpasalamat sa iyo ng bonggang-bongga dahil sa inyong suporta sa pag-aaral ni Sir Henry. Yes, kinakapos man din ang ating mga kababayan, pero they are doing their best para makatulong din sa inyo, Sir Henry. So maraming salamat, Ma'am Lulit Ulay. Thank you so much po sa inyong help na ibinigay para kay Sir Henry. So, mabuhay po kayo, mabuhay ang bayanihang Pilipino. God bless mga kababayan at maraming salamat. God bless and always stay connected to God. Bye for now.